Kinben Book 6, Chapter 159. Sa 16 points na mayroon ng Makati Blazers ay 12 puntos dito ang nagmula kay KA7. Ang trademark move nitong step back shot ay talagang isang lethal weapon nito pagdating sa scoring dahil hindi basta-basta napipigilan ng tirang ito ng kanyang mga nagiging defender. Sa bench nga ng Kalapan, sa pagdating ng mga players ni Isaiah, ay isang tanong agad ang ibinigay niya sa mga ito. Ito ay kung ano ang masasabi nila sa best player ng Maharlika League na si Knight Abad. Isa-isang pinagmasdan ni Isaiah ang 5 pinaglaro niya. Una nga ay si Marlon. Mabilis siya coach, namamasa rin. Sagot ni Marlon na ikinatango ni Isaiah. Sunod naman ay si Marky, ang hinintay niya ang sagot. Sina Mover nga ay napaisip kung ito ba ay isang mind challenge mula sa kanilang coach dahil parang ngayon lang daw ito nangyari sa bench nila. Magaling coach, talagang siya talaga ang number 1 kung ikukumpara ko sa laro ni Kyrie Lastimosa. Kalmadong sagot ni Marky at pagtango nga rin ang sagot ni Isaiah na sunod namang pinagmasdan ay si Carlo. Hindi siya basta-basta mapipigilan coach, kailangan pagtulungan. Sagot ni Carlo at tumango muli si Isaiah na kay Dre na napatuon ng tingin. Mabilis siya coach, hindi rin basta-basta mapipigilan ng kanyang step back move. Parang nahihiyang sagot ni Dre, lalo pat siya ang defender nito. Nabigyan pa nga niya si Abad ng foul kanina at hindi raw iyon maganda. Tumango lang naman si Isaiah at kay Ricky Mendez na siya tumingin na makikitang pasimpleng tumingin sa bench ng kalaban. Ikaw Ricky, ano ang masasabi mo kay Knight Abad? Tanungan ni Isaiah at dito na nga napaseryoso ang mga kasamahan nila. Maging si Sir Jason nga ay seryoso ring nag-abang sa sasabihin ni Mendez at maging siya ay hindi rin malaman kung para saan ang tanong na ito ni Isaiah. Wala naman po coach, sagot ni Ricky na marahang ngumiti at pinagmasdan si Isaiah. Masaya akong natalo tayo noong huli nating game. Patunay lang ito na kailangan pa nating mas galingan. Alam kong bawat isa sa atin ay may natutulog na potensyal sa basketball. At sabi nga sa akin ng tiyuhin ko noong nakausap ko siya, normal lang daw na humanga tayo sa kalaban, na malakasan tayo sa kanila. Pero huwag nating kakalimutan kung ano ang kakayahan natin, na magaling din tayo. Wika nga ni Mendez at si Isaiah ay napangiti dahil mukhang nasa dugo ni Mendez ang isang magaling na basketballista. Si PJ Duremdes daw ang nakausap nito at natuwa siya na kinausap nito ang taong iyon tungkol sa basketball. Ang mga kakampi naman ni Ricky ay napaseryoso sa narinig nila. Napakuyom nga sila at inisip ang sarili nila kung gaano na nga ba sila kagaling sa basketball. Huwag na nating ikumpara ang sarili natin sa ibang basketball player dahil wala tayong ibang pagkukumparahan kundi ang dati nating sarili. Dagdag pa nga ni Mendez at doon na nga dahan-dahang tumunghay ang kanyang mga kakampi. Doon na nga rin sila napasigaw at napaseryoso ang mga manonood na malapit doon. Mukhang wala na akong iba pang dapat sabihin. Nagsalita na ang team captain ninyo. Sabi nga ni Isaiah at si Ricky ay napaseryoso. Po, si Sir Mover po ang team captain natin. Wika nga ni Ricky at umiling naman si Mover. Mula ngayon Ricky, ikaw na ang leader ng team, ang team captain. Tanungin mo nga sila kung may kokontra pa. Tanungan ni Mover at napatango naman ang mga kakampi nila at mukhang walang tutol doon. Ako naman ang vice captain. Banat nga agad ni Larry. Asa, sabat naman ni Baron na kontra roon. Huwag kang pala desisyon. Doon na nga rin sumilbato ang referee at ang timeout ng Kalapan City ay tapos na. Sa pagpasok nga ng mga nakaasul ay napaseryoso agad sina Abad dahil habang naglalakad ang 5 manlalaro ng kalaban nila ay tila may asulat ng buhalang apoy na ibon ang lumilipad sa ere. Tila nga may invisible na nagliliyab na asul na apoy ang nagmumula sa paanan ng 5 players na pumasok sa loob ng court ng oras na iyon. Ako na ang bahala kay seryosong wika nga ni Carlo. Huwag ka nang mag-alala Ricky kay Abad. Ako na ang tatao sa kanya. Baka nakakalimutan mo, killer ang bansag sa akin sa Mindoro. Bulalas naman ni Dre Sanchez na marahang napangiti ng pagmasdan ng kalaban. Huwag na kayong mag-alala kung magmimintis ang tira ninyo. Ako ang bahala sa rebounds. Bulalas naman ni Marlon magbuo. Kung kailangan ninyo ng screens at quick 3,
Ako ang pasahan ninyo. Sabi naman ni Marky na ipinasa na kay Ricky ang bola mula sa labas. Kumawala na nga ang defense chant mula sa crowd at si KA7 ay napaseryoso nang dumating na ang mga kalaban. Kumanda kayo, huwag kayong maging kampante. Bulalas nga ni Abad at malakas na oo naman ang tugon ng kanyang mga kasama. Si Recto nga ay agad na ibinuka ang kanyang mga braso at umabante sa nagpapatalbog ng bola na si Mendez. Sineryosohan niya ito ng tingin at dito na nga siya napahakbang pakanan ng si Mendez ay mag-sidestep. Kaso doon na rin siya napaseryoso dahil si Lee ay bigla niyang binanggaan. May screen palang nakaabang at sa paglayo ni Mendez ay siya naman paglapit sa kanya ni Dakis. Agad ngang umabante si Ricky at sa pagsabay ng matangkad niyang defender ay isang mabilis sa pagbalik ng kanyang kanang paa ang ginawa niya. Hinawakan agad ni Mendez ang bola at nang pagmasdan niya ang kanyang bantay ay binigyan niya ito ng isang munting ngiti. Isang step back ang ginawa ni Mendez at napaseryoso na lang si Dakis. Dahil hindi isang fake ang ginawa nito. Isang jump shot ang pinakawalan ni Mendez at napakuyom na nga lang si Coach Jawo dahil hindi ito nagawang talunin ni Dakis sa pag-aakalang isang fake ang gagawin nito. Isang magaling na shot blocker pero hindi ako dapat mag-hesitate na tumira ng harapan laban sa iyo. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa paglapag niya ay siya ring paghalit ng bola sa basket. Pinatahimik nga ng long to na iyon ng crowd at napakuyom pa nga si Ricky at napangiti nang pumunto siya. Bakit pinanood mo lang? Tanong nga agad ni Abad nang lumapit siya kay Dakis na napakuyom na lang. Akala ko hindi siya titira. Sagot ni Dakis at doon na nga napakuyom si Abad. Huwag kang mag-akala sa sunod dahil yang si Mendez ay isang walang takot na player. Iyan ang dapat mong tandaan. Sige, pwesto na. Sabi nga ni Abad at nagpunta na nga sila sa side nila habang hinaharangan ang may dala ng bola na si Recto. Makikita na nga ang paghanda ng Calapan City sa depensa. Si Dre nga ay agad na dinikitan si Abad na kinaseryoso agad nito. Si Carlo nga ay ganoon din kay Mario C. At sa pagdating naman ni Recto sa harapan ni Mendez ay dito na nga agad na napasigaw si Abad. Agad niyang sinandalan ni Knight Sanchez at dito na nga pataas na ipinasa ni Recto ang bola rito. Sa pagsambot nga ni Abad sa bola ay napangiti siya ng magbigay ng puwersa ang nasa likuran niya. Si Sanchez nga ay umabante at si Abad naman ay bumigla ng pihit pa kaliwa. Ginamit nga ni Abad ang kanyang kaliwang braso para ituon sa kalaban at si Sanchez ay napakuyom dahil ang lakas ng ibinigay nito sa kanya. Hindi pa rin ako susuko. Sabi nga ni Sanchez sa isip at sa pagpilit niya ay binigla siya ni Abad ng balik at doon na nga siya napadiretso sa sahig ng court. Nagwala ang crowd ng mapahawak sa sahigan defender ni KA7 kaso napaseryoso rin si Abad nang agad na tumayo si Sanchez at umabante papunta sa kanya. Aba, ayos kang defender. Sabi nga ni Abad at agad niyang lumibot ang tingin niya sa paligid. Isang mabilis sa pag-atras ang kanyang ginawa at sa pag-abante ni Sanchez ay nakaramdam siya ng hindi maganda. Agad na nga lang siyang tumalon at ibinato ang bola sa may basket. Napaseryoso tuloy si Coach Jawo sa nakita niya na ginawa ni Abad. Pagkasambot naman ni Quinto sa bola ay agad nga niyang inatrasan si Magbuo. Doon na nga rin siya napaseryoso nang mapadiretso siya dahil iniwasan siya nito ng biglaan. Ang sinasabing best center ng liga. Pero anak ako ni Lil Giant. Sabi nga ni Magbuo sa sarili at ang bola nga na nasa kamay ni Quintos ay agad niyang hinaklit. Wala ka pa sakaling kinga ng tatay ko. Pagkahawak nga ni Magbuo sa bola ay agad niyang hinanap si Mendez at nang makita niya ay agad niyang ibinato rito ang hawak niya roon. Kaso sumulpot bigla si Dakis at buong lakas na pinalo ang bola. Sumulpot naman si Recto at mabilis na ginawa ang isang bounce pass papunta kay Quintos na nagdidilim ang paningin dahil sa ginawa ni Magbuo sa kanya. Sa pagdakot nga ni Quintos sa bola ay dito na nga rin nagwala ang crowd dahil buong lakas itong tumalon papunta sa basket. Iyan ang Ogre Dunk. Bulalas nga ng kanyang mga fans sa paghataw ni Quintos sa bola sa basket ay siya naman paglitaw ng palad ni Magbuo mula sa kanyang likuran na nagdidilim din ang paningin. Ang crowd ay napakuyom at sa pagdunk ni Quintos ay nagmintis nga iyon dahil hinampas ito ng pabalik ni Magbuo. At doon na nga napasigaw si Nabaron mula sa bench ng Calapan. Ang bola nga ay tumapon palabas at ang mga players ng Makati ay naging kampante na kanila pa rin ang possession. Kaso
Isang manlalaro ng Kalapan ang biglang tumalon palabas ng court at nang hawakan niya iyon ay agad niyang ibinato ang bola sa side nila. Bumagsak sa sahig si Mendez at doon na nga rin napasigaw si Coach Jabo dahil si Ibanez ay nasa side na pala ng Kalapan. Sinambot nga nito ang bola at sa pagdiretso niya sa basket ay napangiti na lang siya ng marahan ng lumitaw si KA7. Hawak niya ang bola at sa pag-sidestep niya ay siya namang pag-atras ni Abad para abangan siya, kaso napakuyom na lang ang best player ng Makati nang si Ibanez ay tumalon pa atras mula sa kanya. Isang pull-up jumper ang ginawa ni Ibanez at huli na si Abad para ito ay talunin. Hinalit nga ng bola ang basket at sa paglapag ni Carlo ay agad siyang tumakbo papunta sa manlalarong nagbigay sa kanya ng bola. Pinuntahan agad niya si Mendez at sa pagdating niya sa harapan ng nakaupong si Ricky ay agad niyang inalukan ito ng kamay para tulungang tumayo. Nice save, nice pass. Sabi nga ni Carlo nang hilahin niya si Mendez. Nice shot against sa best player ng liga. Hindi ko iniisip iyan. Gaya nga ng sabi mo, sabi nga ni Carlo, at pagkatapos noon ay doon na nga umalingaw-ngaw ang apira nilang dalawa ni Mendez. Tabla nga sa 16 ang score at makikita nga sa mga mata ni Coach Jawo na parang hindi ito ang expected na team ng Kalapan na makakalaban nila. Marahan niyang kumislap ang salamin niya sa mata at tiningnan ng isa niyang assistant na agad na tinawag ang referee. Doon na nga sumilbato ang referee at tumawag nga ng timeout ang Makati City Blazers na ikinangiti naman ni Coach Isaiah. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari sa amin sa huli naming laban. Wika nga ni Isaiah sa sarili na napatingin sa malayo. Mukhang nakapag-adjust na agad ang team nila mula sa pagkatalong ibinigay sa kanila ng Cagayan de Oro. Mabuti naman kung ganoon, dahil sigurado akong ito rin ang gusto ng mga players ko. Ang makatagpo ng team na magbibigay sa kanila ng challenge kagaya noong unang game namin. Sabi naman ni Coach Jawo sa kanyang sarili at nakaramdam din siya ng kagahalakan. 5 minuto at 30 segundo. Ito nga ang oras na natitira sa unang quarter ng laban.